Welcome to M-Stream, narito na ang literal na groundbreaking film mula sa Marvel Studio. Sino-sino nga ba sila? Ano-ano ang mga detalye na nalagpasan mo sa pelikulang Eternals? Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Ang pelikula ay nagsimula sa salitang "in the beginning". Nangangahulugan na ang istorya ng pelikulang ito ay parang nasa Biblia o ito ang sariling Biblia ng buong Marvel Cinematic Universe, kung saan nabanggit rin dito ang paggawa ng araw at si Arishem, isang celestial at siyang lumikha ng lahat. Ang nasasaad na mensahe dito ay sinasabi rin na mayroon ng celestial bago pa man mabuo ang 6 singularities na tumutukoy sa 6 Infinity Stones. Nangangahulugan na ang mga celestial rin ang gumawa nito. Sa mga hindi nakakaalam, ang mga celestial ay ilang bathala na mula sa kalawakan at sila rin ang gumawa ng Eternals, Deviants at ang Sangkatauhan. Nakilala natin dito ang 10 miyembro ng Eternals. Nabanggit dito na sila ay galing sa planetang Olympia. Sa history ng Eternals, malalaman natin na sila pala ay nasa planetang Earth matagal na. May kita natin ang isang Deviant na umahon galing sa tubig. At nalaman rin natin dito na kaya nilang magbago ng anyo. Siyempre, trabaho ng Eternals na pigilan ang mga Deviants. At ang bawat isa sa kanila ay may iba't ibang kakayahan. Kapansin-pansin na sa tuwing ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan, ito ay kumikinang at kulay ginto. Binigay ni Cersei ang isang patalim. Ito ay hango sa totoong relic na natagpuan sa Sumerian. Kapansin-pansin ang opening ng Marvel logo, ang ilang celestial mula sa comics, at nadagdag na rin si Shang-Chi. Punta naman tayo sa classroom kung saan doon natin nakilala si Dane Whitman. At doon nagturo si Cersei tungkol sa mga Apex Predator na tumutukoy rin sa pagbabalik ng mga Deviants. Sa kaarawan ni Dane, binigyan ni Cersei siya ng isang singsing na may tatak ng isang uwak. Sa comics, si Dane Whitman ay naging Black Knight. Isa siya sa mga nagmana na nag-iisang ebony blade. At sa suot ni Black Knight ay may tatak ng uwak. Tinanong ni Dane si Cersei, "Are you a wizard like Doctor Strange?" I'm super normal. Alam naman natin na ipinakita dito na halos may pagkakahuwig ang ilang mahika ni Cersei kay Doctor Strange. Inatake sila ng isang Deviant at dumating naman si Ikaris. At bigla itong tinanong ni Dane, "Why didn't you guys help fight Thanos? Or any war, all the other terrible things throughout history?" Nilinaw ni Cersei na hindi sila pwedeng mangialam sa pangyayari kung walang Deviants na kasali at ito rin ang utos ni Arishem. Sa loob, may kita natin ang isang patalim na nakita ni Sprite. Ito ang gagamitin niya para saksakin si Cersei sa laban. Nagbalik tanaw naman tayo sa siyudad ng Babylonia. Sa loob, si Ajak ay kinausap ni Arishem, the judge. Doon natin nalaman at doon natin nakita ang kanilang sasakyan na tinatawag na Domo. Nalaman natin dito na naging magkasintahan pala si Cersei at Ikaris. At sa kasalukuyan, dito natin nalaman na patay na si Ajak. Sino kaya ang may gawa? Ang Magic Spear ay lumipat kay Cersei at sinabing siya na ang bagong mangunguna sa Eternals at kailangan niyang ipunin sila. Dito natin nalaman na nakakaranas si Tina ng madwiri, isang kondisyon kung saan sa sobrang daming di magandang memorya at sa sobrang bigat ng iniisip, nawawala ka sa sarili mo. Nabanggit ni Gilgamesh ito. Oh, valet, like Alfred in Batman. Ang isang eksena naman ay nabanggit ang isa pang DC superhero. Really funny, Jack. That is definitely not Superman. He is Superman. I saw him on TV. Nalaman natin na kilala rin nila si Thor at Odin. Gayun rin ang Avengers. Binulgar ni Arishem ang madilim na katotohanan kung saan ang isang natutulog na celestial ay handa nang lumabas mula sa planetang Earth na ang ngalan ay Tiamat. Binanggit dito na nabubuo ang mga celestial sa pamamagitan ng pagkain ng enerhiya na ginagawa at nilalabas ng lahat ng nabubuhay at saka sila lalabas kapag kumpleto na. May kita naman natin dito na talagang mabubura
ang lahat ng nabubuhay dahil dito. Sinabi rin ni Arishem na hindi totoo ang planetang Olympiad dahil sila ay mga nilalang na nakatoka sa iba't ibang planeta upang tulungan si Arishem na bumuo ng mga celestial. Sila ay hindi totoong tao. Sinabi rin ni Arishem na ginawa rin niya ang mga deviants at hindi niya inaasahang kaguluhan ang ihahatid nito. Dito na namulat si Cersei. Hinanap nila si Druid sa Amazon. Nabanggit ni Cersei ang tito ni Dane. Sa comics, ang tito niya ang dating Black Knight pero masama ang tinahak niya. Hanggang sa atakihin sila ng ilang deviants. At dito na wala ng buhay si Gilgamesh. Remember. No. I'll remember. Nakita natin si Crow, ang leader ng mga deviants. Pinuntahan rin nila si Pastos. Bet you've built the perfect safe house. I mean, what's this even made of? Vibranium? Malay nyo, si Pastos pala ang nagbigay ng vibranium kay Howard Stark upang gawin ang shield ni Steve Rogers. Sa loob ng domo, doon nila nakita si Makari. Doon ginawa ni Pastos ang isang device upang magawa nila ang Unimind para mapasok nila ang isipan ni Tiamat, gaya ng nasa comics. At nagbalik tanaw tayo sa usapan nila ni Ajax at Ikaris. Nabanggit dito ni Ajax na 5 taon na nakakalipas, pinigilan ni Thanos ang paglitaw ni Tiamat. Si Thanos ay isa ring Eternals. Nangangahulugan na ang misyon ni Thanos ay burahin ang kalahati ng nabubuhay sa buong kalawakan para mapigilan ang pagbubuo ng Celestial. Kumbinsido na ba kayo na tama si Thanos, na wala siyang ginawang masama? At dito na natin nakita kung ano ang ginawa ni Ikaris kay Ajax dahilan ng kanyang pagkamatay. Kumampi si Sprite kay Ikaris, yun ay dahil may gusto si Sprite sa kanya. Kinuha ni Pastos ang Magic Spear mula kay Cersei. Pinagtulungan ni Makari at Pastos si Ikaris. Nandyan rin si Druid. Kinalaban ni Tina si Crow. At pinilit ni Cersei na gawing bato si Tiamat. At nabanggit dito ni Cersei na nagawa nila ang Unimind dahil sumang-ayon si Tiamat sa kanilang plano. At ginawa ni Ikaris ang kahuli-hulihan niyang tadhana. Sa huli, ginawang tao ni Cersei si Sprite. Nagsama-sama sila Tina, Makari at Druid sa kain ng domo. At sa huling eksena, ikukwento sana ni Dane ang kanilang buhay nang biglang lumabas si Arishem at kinuha sila. At sinabing, You have chosen to sacrifice a celestial for the people of this planet, but your memories will show if they are worthy to live. And I will return for judgment. Yan ang kondisyon ni Arishem the Judge. Ang isang credit scene ay kung saan dala ni Dane Whitman ang espadang Ebony Blade at nakinig natin ang boses na ito. Sure you're ready for that, Mr. Whitman? Kumpirmado na ito ay boses ng nag-iisang Mahershala Ali sa paparating na pelikulang Blade. Sa comics, si Blade, Black Knight, Ghost Rider, Moon Knight at iba pang kilalang karakter ay parte ng grupong tinatawag na Marvel Knights. Ang huling credit scene ay makikita natin ang isa pang Eternal na si Eros na ginagampanan ni Harry Styles na hango sa God of Fertility na siyang tutulong para hanapin ang ibang Eternals. Tutulong nga ba? Kung hindi mo man nagustuhan at nakulangan ka pa sa istorya ng Eternals, baguhin natin yan dahil ang pelikulang ito ay may malaking ambag sa mga susunod na proyekto ng Marvels. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Leave a like, subscribe my channel, smash that bell. I'll see you on the next one. Time to die!